Ka-Express, magandang balita mula sa Japan. Matapos ang ilang buwan ng rehabilitasyon at muscle conditioning, si Kai Sotto, ang star ng Gilas, ay pinabilib niya ang lahat sa kanilang latest team practice dahil bumilis pa ang kanyang galaw kahit na mas lumaki at mas lumalakas ang kanyang katawan. Ayon sa mga insiders mula sa Japan B-League Club, ang ating 7'3 Pinoy sensation hindi lang basta nakabalik mula sa kanyang ACL injury, kundi mas naging explosive at mas mobile pa. Nakitaan siya ng mas mabilis na lateral movement, mas malinis na footwork at mas matibay na finishing sa ilalim kahit dumoble ang kanyang upper body strength. Ang adjustment na ito ay napakahalaga dahil maraming fans ang nag-alala na baka bumagal si Kai matapos ang big weight training. Pero sa ensayo, kabaligtaran ang nangyari, bumilis pa nga siya. Ang mga coaches mismo ang nagsabi na handa na si Kai para sa Japan B-League season opener at bukod pa dito, malaking tulong ang kanyang bagong katawan sa depensa. Mas kaya niyang makipagbanggaan kontra sa mga import big men, habang naitatago pa rin niya ang kanyang natural na agility para sa pick and roll defense at weak side help. At para naman sa Gilas Pilipinas, malaking pangako ito. Kahit hindi pa 100% game shape ang condition ni Kai, ang fact na nakapag-ensayo na siya ng buo at mabilis ay sinyalis na kaya niyang bumalik bilang cornerstone ng ating national team sa mga darating na FIBA tournaments. Kung susumahin ka Express, dalawang bagay ang dala ng pagbabalik ni Kai, lakas at bilis. At sa kombinasyong ito, mas mahirap na siyang bantayan, mas makapangyarihan na siya sa ilalim at mas malaking inspiration siya para sa mga batang Pinoy hoopers. Ka-Express, ang tanong ngayon, kung ganito kalakas at kabilis si Kai, handa na ba siyang maging tunay na franchise player ng Gilas at ng kanyang Japan B-League team? Ka-Express, magandang simula ng season para sa ating kababayan na si Kai. Sa darating na Japan B-League 2025-26 opening, kumpirmado ng makakalaro ang ating 7'3 Pinoy Pride matapos ang matinding proseso ng recovery mula sa kanyang ACL injury na nakuha niya nitong January. Bubukas ang Japan B-League season ngayong first week ng October at inaasang mas magiging competitive ito dahil sa influx ng international imports at homegrown Japanese talents. At para sa team ni Kai, malaking usapin ang kanyang pagbabalik dahil siya ang inaasang magdadala ng rim protection, rebounding at post presence na kulang noong nakaraang taon. Ang kanyang absence ang naging dahilan kung bakit nahirapan ang kanyang koponan sa playoff picture, kaya ngayong healthy na siya, all eyes are on him. Sa latest report mula sa Japan, si Kai ay hindi lang basta nakabalik, kundi mas naging malakas, mas mabilis pa. Nakafocus ang kanyang off-season training sa dalawang bagay, muscle mass at mobility drills. At dahil dito, kahit lumalaki na ang kanyang katawan, hindi nawala ang bilis sa kanyang lateral movement at agility. At ang resulta, kaya niyang makipagsabayan sa malalakas na foreign imports habang hindi bumabagal ang kanyang role sa pick and roll execution ng team. Ang coach ng kanyang Japan B-League Club ay nagbigay ng pahayag na Kai is moving better than ever. He's stronger, quicker, and more confident, sabi pa ng kanilang coach. Malaking tulong daw ito para sa kanilang sistema dahil kailangan nila ng anchors sa ilalim na kayang parehong umatake at dumipensa. At sa ensayo, nakitaan siya ng mas mataas na confidence sa mid-range jumper at mas matibay na presence sa paint. Well, hindi lang ito tungkol sa Japan B-League. Para sa Gilas Pilipinas, napakalaking balita ang mabilis na pagbabalik ni Kai. Kung mapapikita niya ang kanyang bagong bilis at lakas sa Japan, automatic ito mag-translate bilang malaking asset sa international stage. Tandaan na wala siya sa kasalukuyang Gilas pool dahil sa injury, pero kung magtuloy-tuloy ang kanyang laro sa Japan B-League, magiging malaking tanong, kailan siya babalik sa Gilas jersey? At sa pagbubukas ng Japan B-League, masusukat agad si Kai kontra sa malalakas na teams na may high caliber import, at kung maganda ang performance niya sa unang mga laro, hindi malayo na mas lalong sumisikat ang kanyang pangalan, hindi lang sa Japan kundi pati sa buong Asia. At sa ganitong senaryo, posibleng dumating muli ang interest mula sa mga NBA scouts na matagal nang nagmo-monitor sa kanya. Ka-Express, handa na ba kayong makita si Kai na mas malakas, mas mabilis at mas matatag sa Japan B-League opening? Ka-Express, dinalakay natin ang pagbabalik ni Kai sa Gilas at sa Japan B-League opening. Ngayon naman ay tutukan natin ang detalyadong pagbabago ng kanyang laro matapos ang matinding training at conditioning. Isa sa kapansin-pansin kay Kai ngayon
ay ang kanyang laki at tibay. Nag-focus ang kanyang off-season program sa muscle building, kaya mas kaya niya makipagbanggaan sa mga import na kadalasang bumibigay ng problema sa kanya noong mga nakaraang taon. Kung dati, kaya siyang itulak palayo mula sa paint, ngayon ay mas matatag na siya sa low post. Ito ay nagbibigay ng mas magandang positioning sa rebounds at mas mataas na efficiency sa finishing. At maraming mga fans ang nag-alala na baka bumabagal siya dahil sa pagdagdag ng muscle mass, pero kabaliktaran ang nangyari. Sa mga ensayo, nakita ang mas pino at mas mabilis na footwork ni Kai. Nakapag-slide siya agad sa depensa at mabilis na naka-recover sa pick and roll situations. Ang ganitong bilis ay napakahalaga para makasabay sa mga guard-driven systems ng Japan B-League. Ang depensa ang isa sa pinakamalaking impact areas ni Kai at sa tulong ng kanyang bagong conditioning, mas kaya niyang sumabay sa physicality ng liga habang pinapanatili ang kanyang agility sa shot blocking. Nakikita siya ngayon bilang true defensive anchor ng kanyang team, hindi lang sa rim protection kundi pati sa communication sa depensa. At dahil dito, nagiging mas organized ang kanilang rotations at mas agresibo ang kanilang perimeter defense. Alam nilang may towering presence na nakabantay sa likod. At bukod sa depensa, umangat din ang offensive arsenal ni Kai. Mas agresibo siya sa post-up plays gamit ang kanyang katawan para makakuha ng mas magandang posisyon. Nakitaan din siya ng mas malinis na mid-range jumper, isang aspeto na matagal nang gustong idagdag ng kanyang coaches sa kanyang laro. At kapag consistent ito, nagiging mas mahirap siyang bantayan, hindi lang sa ilalim, kundi pati sa elbow at short corner. At sa kanyang club system, malaking bagay ang pagbabalik ni Kai. Ang kanyang offensive sets ay mas gumagaan dahil may tunay silang focal points sa loob. Nakakabukas ito ng opportunities para sa mga shooters sa labas, habang sa depensa naman, nagiging mas agresibo ang buong team dahil sa kanyang presensya. Well, sa madaling salita, si Kai ngayon ang sentro ng balanse, parehong sa opensa at sa depensa. Ka-express, higit pa sa kanyang club team, ang pwedeng maapektuhan ng pagbabalik ni Kai ay ang gilas. At sa Japan B-League, malaking pagkakataon ito para ipakita niya na kaya niyang dominahin hindi lang sa depensa kundi pati sa offensive efficiency. Kapag consistent siya sa pagpe-perform laban sa top imports, mas lalakas ang pangalan niya bilang isa sa pinaka-promising Asian big man ngayon. Hindi rin malayo na bumalik ang NBA interest kay Kai. Maraming scouts ang patuloy na nagmomonitor sa kanyang progress at kung magtuloy-tuloy ang kanyang development sa Japan, maaring mabuksan muli ang pinto para sa NBA Summer League o Training Camp invites. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.